Magandang araw po sa inyo, sir, at sa lahat ng mga karedyo na patuloy na nakikinig sa inyong channel. First time ko pong magsulat at magpadala ng kwento sa inyo, kaya sana mapansin niyo po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. 32 years old at taga Quezon Province po ako. Ang ikukwento ko po ay tungkol sa pamangkin ko at sa isang sirang manika na hanggang ngayon pinagsisisihan kong dinala ko sa bahay namin. May kapatid akong babae na may anak na 6 years old, si Mika. Madalas siyang iwan sa amin kapag may trabaho ang ate ko sa bayan. Isang araw, pauwi ako galing palengke nang may nakita akong nagbebenta ng mga lumang laruan sa gilid ng kalsada. Parang ukay-ukay ng mga gamit pambata. Doon ko nakita ang manika. Sirang-sira na siya. Yung buhok, buhaghad at gusot. Yung mata, isa lang ang gumagana. Yung isa parang nakapikit na hindi na bumubukas. May crack din sa pisingi niya. Pero ewan ko, parang may kung anong humila sa akin para bilhin siya. Magkano to? Tanong ko sa matandang nagbebenta. Dalhin mo na lang, sagot niya agad. Huwag mo nang bayaran. Nagtaka ako, pero kinuha ko pa rin. Akala ko matutuwa si Mika. Pagdating ko sa bahay, agad kong ibinigay kay Mika yung manika. Tita, ang ganda! Masaya niyang sabi. Nagulat ako, kasi sa paningin ko, ang pangit niya. Pero para kay Mika, parang bago. Simula nun, hindi na niya hinihiwalayan yung manika. Kahit kumakain, kahit natutulog, pinangalanan niya itong anak. Noong una, normal lang. Pero makalipas ang ilang araw, may napansin na ako. Isang gabi, nagising ako para uminom ng tubig. Habang dumadaan ako sa sala, nakita ko si Mika. Gising, nakaupo sa sahig, at kausap na yung manika. Mahina lang ang boses niya. Parang may kausap na totoong tao. Hindi po pwede. Papagalitan ako ni mama. Natigilan ako. Sino kausap mo, Mika? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mumiti. Si Ana po. Nagkukwento siya. Kinilabutan ako. Pero inisip ko na lang, bata lang. Habang tumatagal, nagiging kakaiba na si Mika. Dati masayahin siya. Ngayon, tahimik na. Madalas nakatingin lang sa isang sulok. Minsan, bigla na lang siyang tatawa mag-isa. At tuwing tinatanong namin siya, iisa lang ang sagot niya. Nandito lang si Ana. Isang gabi, narinig ko. Bandang 3:00 ng madaling araw. May boses. Hindi kay Mika. Hindi sa kahit sino sa bahay. Galing sa kwarto niya. Parang paos. Parang matanda. Sumama ka sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pagbukas ko, nakita ko si Mika. Nakatayo sa kama. Hawak ang manika. Pero ang mas nakakatakot, yung manika. Gumagalaw ang bibig. At siya ang nagsasalita. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na si Mika ang nakikita namin. Iba na ang kilos niya. Iba na ang tingin niya. Minsan, tatawagin niya ako. Pero hindi niya ako kilala.
"Tita, sino ka?" Pero kapag hawak niya ang manika, bigla siyang nagiging kalmado at magsasalita siya, pero hindi na boses ng bata. Matagal na akong naghihintay. Hindi na namin kinaya. Dinala namin siya sa albularyo sa kabilang barangay. Pagdating pa lang namin, bigla nang kinabahan yung matanda. "Bakit niyo dinala yan dito?" sabi niya. Tinuro niya ang manika. "Hindi yan laruan. May nakatira dyan." Ayon sa albularyo, may kaluluwa raw na nakakulong sa manika. Isang batang namatay, pero hindi matahimik. At ang hinahanap niya, bagong katawan. At si Mika ang napili niya. Sinubukan ng albularyo na alisin ang sumpa. Pinaupo si Mika sa gitna. Hawak ang manika. Habang nagdadasal siya, biglang nagsisigaw si Mika. Pero hindi na boses niya. "Hindi ko siya bibitawan. Sa akin na siya." Biglang nagdilim ang paligid. Lumakas ang hangin. At ang manika, biglang tumingin sa akin. Sumigaw ang albularyo. "Sunugin niyo yan!" Kinuha ko ang manika. Kahit nanginginig ako, tinakbo ko palabas. Sinindihan ko ang apoy. At habang nasusunog siya, narinig ko ang sigaw. Hindi kay Mika. Hindi tao. Isang matinis, masakit, galit na boses. Pagbalik ko sa loob, nakahiga si Mika. Tahimik. Pagmulat niya ng mata, bumalik na siya sa dati. Pero hanggang ngayon, minsan sa gabi, naririnig ko pa rin. Mahinang gulong. "Babalikan kita." At minsan, sa salamin, may nakikita akong anino. Isang batang may hawak na manika. Nakatitig sa akin. Maraming salamat po sir at mga karadyo sa pakikinig sa aking kwento. Sana magsilbi itong babala. Huwag basta-basta mag-uuwi ng mga gamit na hindi nyo alam ang pinanggalingan. Hello po sa inyo mga karadyo at sa lahat na nakikinig sa channel na ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jepoy. Silent listener from Zamboanga City, may i-share lang ako sa inyo mga karadyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung ano nangyari sa akin. Pero sana, magsilbi itong babala. Mahilig talaga ako sa mga lumang gamit, lalo na yung may history. Kaya tuwing day off ko, madalas akong pumupunta sa mga ukay-ukay at antique shops. Doon ako nakakaramdam ng kakaibang saya. Parang may nadidiskubre ako mga bagay na may kwento. Isang hapon, may napuntahan akong maliit na ukayan sa gilid ng kalsada. Halos wala nang bumibili doon at mukhang magsasara na rin. Doon ko siya nakita. Isang lumang salamin. Hindi siya ganong kalaki. Sakto lang para makita ang buong katawan. May ornate na frame na gawa sa kahoy. Parang sinaunang disenyo. Pero ang nakatawag talaga ng pansin ko ay ang reflection. Ewan ko kung paano ipapaliwanag. Pero parang mas malinaw siya kaysa sa normal na salamin. Parang may lalim. Magkano po to?
Tanong ko sa matandang nagbabantay. Napatingin siya sa akin, tapos biglang umiwas ng tingin. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Medyo natawa ako. Opo, maganda kasi. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Kunin mo na, kahit 50 na lang. Doon pa lang, dapat nagdadana ako. Pero hindi. Pagdating ko sa bahay, agad ko siyang nilagay sa kwarto ko, katapat ng kama. Gusto ko kasi na iyon ang unang makikita ko pagising ko. Unang gabi, wala namang nangyari. Pero kinabukasan, may napansin ako. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, may kakaiba sa reflection ko. Parang may delay. Napakaliit lang, halos hindi mapansin. Pero sigurado ako. Gumalaw ako, tapos saka lang gumalaw ang reflection. Inisip ko, baka pagod lang ako. Pero lumala siya. Sa mga sumunod na araw, napapansin ko na hindi natugma ang galaw namin. Minsan, nakangiti ako. Pero sa salamin, seryoso ang mukha ko. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako, napatingin ako sa salamin. Nakatitig lang sa akin ang reflection ko. Hindi siya gumagalaw. Ako na ang gumagalaw. Pero siya, hindi. Napaatras ako. Bigla siyang gumiti. Hindi ako ang gumiti. Siya. Simula noon, hindi na ako mapakali. Tinakpan ko ang salamin ng tela bago matulog. Pero gabi-gabi, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi at ang tela, nasa sahig na. Parang may nag-aalis. At tuwing titingin ako, nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Nakatayo lang. Nakatitig. Kahit nakahiga ako sa kama. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Lumapit ako sa salamin. Nanginginig. Anong gusto mo? Bulong ko. Sa reflection, ngumiti siya ulit. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Hindi ko itinaas ang kamay ko. Lumapit siya. Papalapit ng papalapit. Hanggang parang didikit na siya sa salamin. At doon ko nakita. Hindi na siya mukhang ako. Sugatan na ang mukha niya. May dugo sa bibig. Ang mga mata niya, parang walang buhay. Bigla niyang hinampas ang salamin mula sa loob. Napaatras ako sa takot. Palit tayo. Narinig kong bulong. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang boses. Pero malinaw. Palit tayo. Kinabukasan, nagpasya akong itapon na ang salamin. Pinuhat ko siya palabas ng bahay. Nanginghinig ang kamay ko. Pero habang papalapit ako sa basurahan, napatingin ako sa reflection. Wala ako doon. Ang nakita ko ay isang kwarto. At sa loob ng kwarto, may lalaking nakatayo. Ako. Pero nasa loob siya ng salamin. Hinahampas niya ito mula sa loob. Sumisigaw. Pero walang tunog.
Bigla akong nakaramdam ng hilo. Umiikot ang paligid. At ang huling nakita ko ay ang sarili kong numingiti sa labas ng salamin. Nagising ako, pero hindi sa kama ko. Nasa loob ako ng salamin. Nakikita ko ang kwarto ko, pero parang may harang. Parang hindi ako makalabas. Sinubukan kong sumigaw. Walang tunog. At doon ko nakita ang ako sa labas. Kampante. Nakangiti. Parang walang nangyari. Siya na ang nabubuhay sa buhay ko. At ako, nakakulong na sa loob. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Nakikita ko ang lahat. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko, pero hindi nila ako marinig. Minsan, sinusubukan kong humampas sa salamin. Baka sakaling may makarinig. Baka sakaling may makakita. Kaya kung sakaling may makita kayong lumang salamin at napansin niyong iba ang galaw ng reflection niyo, huwag niyo na pong hintayin na ngumiti siya nang hindi kayo numingiti. Kasi baka sa susunod, kayo na ang nasa loob. Maraming salamat po sa pakikinig mga karadyo. Kung nagustuhan niyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At tandaan, hindi lahat ng nakikita mo sa salamin, ikaw. Magandang araw po sa inyo mga karedyo. Pwede niyo na lang po akong tawaging Jomar. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng kasalanang nagawa ko. Lahat dahil sa isang bagay na akala ko ay magdadala ng swerte. Isang lumang anting-anting. Lumaki ako sa probinsya at kilala ang lolo ko bilang albularyo. Marami siyang tinulungan. Mga taong may sakit, may sumpa, o may kakaibang nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. Pero may isang bagay na lagi niyang sinasabi sa akin noon. Hindi lahat ng anting-anting pampaswerte. May iba dyan. May kapalit. Hindi ko siya pinaniwalaan. Namatay si lolo nung ako'y nasa kolehiyo. Pagkatapos ng libing, kami ang nag-ayos ng mga naiwan niyang gamit. Doon ko nakita ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan ko yon. Sa loob, may isang piraso ng anting-anting. Mukha siyang simpleng pendant. Bilog. May mga ukit na hindi ko maintindihan. Pero habang hawak ko siya, parang may init akong naramdaman. Parang may tumitibok. Parang buhay. Sa'yo na yan, sabi ng nanay ko mula sa likod ko. Ikaw lang naman ang paborito ng lolo mo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko siyang isuot. At doon nagsimula ang lahat. Sa unang linggo, puro swerte. Nakapasa ako sa isang exam na hindi ko naman pinaghandaan. Nakakuha ako ng part-time job agad. Kahit sa simpleng bagay, parang laging pabor sa akin ang pagkakataon. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamalas na taong naging maswerte. Pero may kapalit pala. Isang gabi, habang pauwi ako, may narinig akong iyak sa gilid ng kalsada. Isang matandang babae. Anak, tulungan mo ako. Hindi ko siya pinansin. Nagmamadali ako. Kinabukasan nalaman ko na may natagpo ang bangkay ng matanda sa lugar na dinaanan ko.
Bigla akong kinabahan, pero binaliwala ko. Sumunod na araw, may kaibigan akong naaksidente. Biglaan, walang dahilan. At bago yun mangyari, nanalo ako sa raffle sa school. Doon ko na napansin ang pattern. Sa bawat swerte ko, may kapalit. Isang buhay. Sinubukan kong alisin ang anting-anting, pero ayaw niyang matanggal. Kahit anong pilit ko, parang dumikit siya sa balat ko. At tuwing sinusubukan kong tanggalin, may naririnig akong bulong. Hindi ka patapos. Habang tumatagal, mas lumalala. Nakikita ko na sila. Yung mga taong kapalit ng swerte ko. Nakatayo lang sila sa sulok ng kwarto ko. Nakatingin, walang imit. Minsan, nasa likod ko lang. Minsan, nasa salamin. Minsan, nasa panaginip ko. Isang gabi, napanaginipan ko ang lolo ko. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Bakit mo sinuot? Galit niyong tanong. Akala ko po pampaswerte. Umiling siya. Hindi yan pampaswerte. Yan ang sumpa na itinago ko. Nanlaki ang mata ko. Bakit po ninyo itinago? Kasi hindi ko na kayang sirain. Pero kaya ko pang pigilan. Lumapit siya sa akin. Ngayon, ikaw na ang kailangan magbayad. Nagising ako na pawis. At mas lalo kong naramdaman ang bigat ng anting-anting. Parang may kumakapit sa dibdib ko. Parang may humihinga. Sinubukan kong humingi ng tulong sa ibang albularyo. Pagkakita pa lang nila sa akin, umatras na sila. Hindi na namin tayayan, sabi nila. Bakit po? Hindi na lang iisang kaluluwa ang nakadikit dyan. Doon ko naintindihan. Lahat ng kapalit, nasa akin na. Isang gabi, may narinig akong boses. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng anting-anting. Isa na lang. Isa na lang. Makakalaya ka na. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero kinabukasan, nalaman ko, malubha ang sakit ng nanay ko. Doon ako tuluyang nasira. Hindi ko kayang hayaan na siya ang maging kapalit. Hindi ko kaya. Kaya ginawa ko ang hindi ko dapat ginawa. Hiniling ko. Ako na lang. Palitan mo na lang ako. Biglang uminit ang anting-anting. Sobrang init. Parang nasusunog ang balat ko. At narinig ko ang sabay-sabay na bulong. Tanggap. Nagising ako sa ospital. Nakaligtas ang nanay ko. Pero ako, simula noon, hindi na ako masuwerte. Sa halip, ako na ang sinusundan ng malas. Araw-araw pakiramdam ko may kukunin sa akin. Hindi ko lang alam kung kailan. At ang anting-anting, nawala siya. Pero minsan, sa tuwing napapatingin ako sa salamin, nakikita ko siya. Nakasabit sa leeg ng reflection ko. At naumiti ito sa akin. Kaya sa lahat ng makakakita ng mga lumang anting-anting, huwag nyo basta-basta susuotin. Dahil hindi lahat ng nagbibigay ng swerte
ay walang kapalit. Maraming salamat po sa pakikinig mga karadyo at ingat.